So what's up mga ka-idol? This is Aniver TV. Again, nagbabalik na naman. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa aking YouTube channel mga ka-idol at dito rin sa aking Facebook page. So maraming salamat at huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa ating marami pang i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At sa Facebook naman, huwag niyo naman kalimutan mag-follow mga ka-idol. So ang video na ito mga ka-idol ay ito yung binigwasan na nga si Rodman, binigwasan pa si Shaquille O'Neal at nag-iisa lang namang Charles Barkley mga ka-idol. So grabe, ito yung mga 90s era mga ka-idol. So ito yung bad boy ng Phoenix Suns. So maraming team na napupuntahan nito mga ka-idol. At alam naman natin na si Shaquille O'Neal ay napakalaking player mga ka-idol at hindi rin tatawaran itong si Charles Barkley mga ka-idol. Ay napakagaling naman talaga itong kung talagang pisikalan talaga itong mga ka-idol. So para mas lalo pa nating maintindihan yung video mga ka-idol, samahan nyo akong panoorin na ang video na to ay nanggaling kay Kwentong Basketball. So subscribe natin si Kwentong Basketball mga ka-idol and click all para ma-update pa tayo sa kanyang mga i-upload pa mga ka-idol. So yun, humanap na lang po ito mga ka-idol at sabayan nyo akong panoorin yung video. Let's go. Naaalala niyo pa ba noong pinabagsak ni Charles Barkley ang napakalaking dominanting 7'1" na si Shaquille O'Neal at ang pagbagwis niya kay Dennis Rodman? Yan ang mga nasaksihan natin na hindi talaga basta-bastang umaatras ang 6'6" forward na si Charles Barkley. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng kanyang kwentong basketball. Kaya tara, diretso na tayo kagad mga idol. 1984 NBA draft nang pumasok si Charles Barkley sa NBA. Kasabayan niyang na-draft noon sila John Stockton, Hakeem Olajuwon at Michael Jordan. Siya ay 5th overall pick na pinili ng koponan ng Philadelphia 76ers. Sa kanyang rookie season pa lang mga idol ay kapansin-pansin na kaagad ang kanyang lakas sa ilalim ng court nang mag-average siya ng 8.6 rebounds per game. Mayroon naman siyang 14 points per game kaya napabilang siya sa NBA All-Rookie First Team. Sa kanyang rookie season ay nakapasok at nakapaglaro kaagad ito sa playoffs. Sa first round pa lang ay pinadapa nila kaagad noon ng Washington Bullets. Sa semifinals ay winalis naman nila ang Milwaukee Bucks, ngunit pagdating ng Eastern Conference Finals ay natalo sila sa koponan ng Boston Celtics. 1987 sa kanyang pangatlong season sa 76ers nang mapabilang na siya sa NBA All-Star. 11 times siyang nakasama sa All-Star Game mga idol. 1988 naman nang maitanghal naman siyang NBA rebounding leader nang mag-average siya sa season na yon ng 11.9 rebounds per game. Actually mga idol, isa din itong si Charles Barkley sa maalat pagdating sa kampyonato. Sa kanyang 8 season na naglaro sa 76ers, 6 na beses itong nakapasok sa playoffs, isang beses umabot sa Eastern Conference Finals at never umabot sa NBA Finals. Kaya naman 1992-1993 season nang matrade ito sa Phoenix Suns. Napakaganda ang kanyang nilaro sa Phoenix Suns mga idol. Unang season pa lang niya ay nag-average kagad ito ng 25.6 points, 5.1 assists at 12.2 rebounds per game. At dahil sa napakagandang performance niyang ito mga idol, siya ang itinanghal na regular season MVP. At hindi lang yan mga idol, dahil nakapasok din sila sa 1993 NBA Finals na makakatapat pa ang kanyang kabatch sa NBA draft na si Michael Jordan. Napakagandang serye ang kanilang naging laban mga idol, ngunit nangibabaw pa din ng husay at galing ni Michael Jordan. Kaya natalo sila sa finals sa standing na 4-2. At ito na nga mga idol ang una at huling appearance niya sa NBA Finals. Dahil sa kanyang 4 na season sa Phoenix Suns ay hindi na din sila umabot pa sa Western Conference Finals. May 4, 1994 nang maitala naman niya ang kanyang career high points. Ito ay nangyari sa playoffs versus Golden State Warriors nang magtala siya dito ng 56 points. 1996 ang kanyang huling season sa Phoenix Suns, ngunit bago ito umalis February 6, 1996 nang maganap nga ang pambabagwis niya kay Dennis Rodman nang matawagan siya ng offensive foul. Mukhang napikon nga ito sa ginawa ni Rodman kaya binawian niya ito nang bagwisan nga niya ito sa likod mga idol. 1996-1997 season ay
nag-high trade na nga ito sa Houston Rockets. Ito na ang kanyang huling kupunan at huling pagkakataon para makasungkit ng kampyonato sa kanyang karera sa NBA dahil naging kakampi niya dito mga idol si Hakeem Olajuwon sa kanyang unang season sa Houston Rockets ay dito niya din naitala ang kanyang career high in rebounds. Ito ay nangyari noong November 2, 1996 laban sa kanyang dating kupunan ng Phoenix Suns na magtala siya sa kanilang laban ng 33 rebounds at 20 points. Nakapasok sila sa playoffs sa season na ito. Tinalo nila sa first round ang Lakers ngunit sa semifinals ay nawali sila ng Seattle Supersonics. Nakalakasan ni Shawn Kemp noon. November 11, 1999 nang maganap naman ang kanilang bakbakan ng big man ng Lakers noon na si Shaquille O'Neal. Nangyari ito 9 minutes mark ng second quarter mga idol. Nang hindi nagustuhan ni Barkley ang pagtaas pa ng kamay ni Shaq, nagkahawian at tulakan kaya binato ni Barkley ng bola sa mukha si Shaq. Nagpakawala naman ng suntok itong si Shaq ngunit pinabagsak naman ito ni Barkley. Well, pareho silang ejected sa laro nilang yun mga idol. 1999-2000 season, ang huling season ni Charles Barkley sa NBA. Siya ay nasa kupunan pa din ng Houston Rockets. Sa kasamaang palad mga idol ay hindi na din noon nakapasok pa sa playoffs ang Rockets. Kaya naman sa kanyang ipinamalas na husay sa paglalaro ng basketball ay bigo itong makaranas ng kampyonato sa kanyang naging karera sa NBA. Well, ganun pa man mga idol ay na-induct naman ito bilang Hall of Famer at kasama din siya sa NBA 75th anniversary team. Well, kayo mga idol, isa din ba kayo? So yun mga ka-idol, sa hindi pa po nakakaalam ay si Charles Barkley at saka si Shaquille O'Neal mga ka-idol ay magkakaibigan na ngayon. So nasa ano na sila ngayon sa ESPN mga ka-idol, sa hindi po ako nagkakamali. So kumbaga yan talaga nagdala lang yan sa bugso ng damdamin. So pisikalan talaga eh. So yun mga ka-idol, sana nagustuhan niyo yung video natin pantungkol kay Charles Barkley mga ka-idol. So palaban talaga tong player na to nung 90s era mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood, sana nagustuhan nyo and see you next video.